Magandang araw po sa ating lahat. Narito na naman po ang inyong madiskarting nanay na magbabahagi na naman ng isang espesyal na dessert na pwedeng-pwede niyong pagkakitaan, lalo na po ngayon. Patok na patok ito dahil magpapasko at maraming okasyon ang dadaan. Sikat po ito ngayon dahil 3-in-1 na siya. Meron ka ng leche flan, may ubi ka na, may merang ka pa. So, 'di ba, napakasarap nito. Alam ko yung iba diyan, kilala nyo na to. Pero ito ngayon ay ibabahagi ko sa inyo kung paano gawin para masubukan po ninyo mga nanay na nasa bahay. Pagkakitaan nyo po to. Dahil ito'y malakas at mabenta. Maliit na puhunan pero malaki ang iyong kikitain. So nakikita nyo na sa ating harapan, meron tayong ubi halaya na homemade ko po yan. So ngayon, hindi ko po yan ngayon ipapakita sa aking recipe dito sa ating video dahil mahabang proseso po to. Pero huwag po kayo mag-alala dahil ibabahagi ko rin po yan sa aking channel kung paano po gumawa ng ating ube halaya. Pwede kayong gumamit ng mga binibenta dyan na ready to made na. Pwede kayong bumili ng ganon. Then ngayon, ipapakita ko po sa inyo mga sangkap na ating kakailanganin and step by step procedure kung paano natin siya gagawin. So, atin na pong simulan ang ating paggawa. Ngayon, unang step natin, maglalagay tayo, ibabrush natin to ng butter o margarine yung ating pan. So, mag-melt kayo ng butter or margarine. Then, i-brush nyo lang po yung inyong pan. Para hindi po dumikit ang ating ube. So, ganyan lang po kasimple. Ang size po nito, walang nakalagay dun sa lagayan niya pero ang sukat niya isang dangkal ng aking kamay. Pahiran lang po. Ngayon natapos na po tayo maglagay o mag-brush ng butter sa ating pan. Mag-start naman tayo maglagay ng ating homemade ube. So, nasa inyo po yan kung gaano karami ang gusto nyong ilagay, ha. So, lalagay lang po tayo dyan. Then, ipaplat po natin yan. Napakasarap po nito mga mami. Lalo na ngayon magpapasko. Maganda po itong inegosyo nyo sa inyong mga tahanan. Kasama nyo pa ang inyong mga anak.
So ngayon okay na yung ating mga pan. Nalagyan na natin ng ating ube halaya. Ngayon mag-start naman tayong gumawa ng ating leche flan. Ngayon para sa ating leche flan, ito yung ating mga sangkap nating kakailanganin. So kailangan natin ng egg yolks. Pagsasama-samahin lang natin ang mga sangkap. Maglalagay tayo ng evaporated milk. Isang lata ng condensed. Ang ating vanilla. Ngayon pwede rin po kayong mag-add ng dayap. Kung gusto nyo nang maglagay ng dayap, pwede naman po. Pwede rin kayo maglagay ng 1 tablespoon na kalamansi. Then, imimix lang po natin ito. Then, pagtapos nito, ay sasalain natin ng 2 beses para masiguradong walang buo-buong matitira. Then, pagtapos nito, natin siyang salain. Ilalagay na natin siya dun sa tray ng ating ube. At mag-start na tayong mag-steam. Ngayon natapos na tayong salain ang ating leche flan. Mag-start na tayo maglagay sa ating pan. Ngayon gagamit ako ng cups. Maglalagay lang po tayo sa ibabaw. Yan. Bale, 1 cup. Ang ilagay natin. Then mag-start tayong lalagyan natin siya ng foil. At i-steam natin po ito ng 30 to 45 minutes na low heat po ang apoy. Dapat po pag nilagay nyo to sa steamer, kulong-kulo na po yung steamer nyo. Then, mahinang-mahina lang po ang apoy para maganda ang luto ng inyong leche flan. So, ganun lang po kasimple ang gagawin. Then, maglalagay ulit tayo sa isa pa. Ngayon, start na po natin siyang i-steam. So, i-steam natin to ng 30 to 45 minutes sa ating steamer. Ngayon, after 45 minutes, in a low heat, okay na yung ating leche flan. So, ngayon, ang gagawin natin ay mag-start naman tayong gumawa ng ating mirang para sa ating floating island. Sa paggawa naman ng ating mirang, kakailanganin din natin ng 10 piraso ng egg whites. Dapat po siguraduhin po ninyo na hindi basa ang inyong lagayan at wala pong patak kahit konti ng inyong egg yolks para maganda po ang pagka-stiff peak ng inyong mirang. Then kakailanganin nga natin ng vanilla at ng cream of tartar. Kung wala kayong cream of tartar, pwede po kayo maglagay ng 1 teaspoon of vinegar. Then kakailanganin natin ng asukal. So ngayon, lalagay po tayo ng cream of tartar. Then, ilalagay natin to sa ating stand mixer. Ngayon, once na nakalagay na sa stand mixer, imimix lang po natin to ng high speed na number 6. Then, pag nakita natin siyang nag-double, nag-bubble, ang ating egg whites, mag-start na tayong maglagay ng ating puting asukal. Dahan-dahan po ang paglagay hanggang maubos ang lahat. At hintayin natin siyang mag-stiff peak.
after 5 minutes, napag-mix natin, nakikita nyo, napakaganda na. Dapat ganito po ang itsura ng inyong meringue. So, ready na tayo mag-assemble para sa ating floating island. Na tayo maglagay sa ating leche flan. So, ito yung leche flan kanina na ginawa na in-steam natin. So, maglagay lang po. Depende yan sa gusto nyo karami. Niniplatin nyo lang po. At pagtapos na ito, dapat po habang ginagawa nyo to, nakapag-painit na kayo ng oven ng 170 Celsius ang init. Then, i-bake po natin to ng 20 to 30 minutes. So, ganyan lang po, kasimple. Malakas to mga mami ngayong magki-Christmas. Then, gagamit tayo ng scraper. Nabibili lang po to sa mga baking store. Mura lang po to, 20 pesos lang yung bili ko nito. Pero, kung wala kayong mabili, pwede naman kayong gumamit ng tinidor. So, ganyan lang po. Napakasarap po nito mga mami. Pag na-try po ninyo to, pwede nyo itong ipang regalo. Napaka-special po ng dessert na to dahil may leche flan ka na, may ubi ka na, may Mercedes ka pa. Ayan. Ganyan lang po kasimple. Para maganda po ang itsura ng inyong floating island kapag binake mamaya. I-bake po natin to ng 170 ang init. Then, 20 to 30 minutes. Or until po mag-golden brown ang top ng inyong floating island. Basta nakita nyo na golden brown na siya, okay na po yon. Pwede na siyang ilabas sa oven. Ngayon, lagyan na natin siya ng meringue sa ibabaw. So, start ko na po siyang i-bake sa aking oven. I-bake natin siya ng 170 ng 20 to 35 minutes or until mag-golden brown po ang inyong floating island. So, ipapasok ko na po siya, then balikan natin siya mamaya. So, ngayon ito na po ang ating floating island after 30 minutes natin siyang binake sa init ng 170 Celsius. Nakikita nyo, napakaganda, golden brown ang ating floating island. Ngayon gagawin natin is palalamigin muna natin siya ng konti and ready to serve na siya sa ating pamilya mga mami. Narito na po ang ating floating island. Nakikita ninyo, napakaganda po ng ating pagbibake at sigurado magugustuhan po ito ng mga pamilya ninyo mga mami. Then kung nakikita ninyo, yan pong ganyang kalaki ay nabibenta ko po siya ng 250 pesos. At nakagawa po tayo sa ating sangkap ng 5 tray. So isipin ninyo, yung ganito, nakagawa tayo ng 5 tray at nabibenta ko ng 250 pesos. At ang ating puhunan ay 400 pesos lang po. Sa 400 pesos, ang liit ng puhunan mo pero napakalaki ng kikitain mo. Kaya sana po ay inyo na subukan, lalo na ngayong magpapasko. Sikat ang mga dessert sa ating mga handaan at sana ay magustuhan ninyo. Kaya huwag na po kayo magpuhuli, itry nyo po itong recipe na to mga mami. At siguradong magugustuhan po ng inyong mga mahal sa buhay. Isang tip rin po mga mami, kapag nilagay nyo to sa oven, huwag po kayong bukas ng bukas dahil may tendency na bumaksak ang inyong meringue. Kailangan po 20 minutes bago nyo po i-check para mas maging maganda ang pagkakaluto ng inyong floating island. Kanina ko po siyang kinakain. Hindi ko na sa inyo napakita. Yan, kikita nyo mga mami, napakasarap at napaka-creamy ng ating leche flan.
at napakalinamnam ng ating ube halaya. Nagbabalance talaga yung sarap nila parehas. Napaka sarap at siguradong magugustuhan po ng inyong mga anak to. Talagang yung kaya mo ubusin yung isang ganitong tray sa sarap. Kaya para sa inyong mga mami, kakitaan po ninyo. Siguradong magugustuhan po ng inyong mga customer. At pwede nyo itong ilagay sa isang box para mas maganda at presentable ang inyong pagbebenta. So, ayan po. Sana po ay matry nyo po ito sa inyong mga tahanan. Ngayon din po, nagpapasalamat ako sa mga nag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po sa inyong suporta. Gayon din po sa mga nakakaunawa po sa akin, sa aking pagsasalita na minsan at madalas na nagkakamali sa mga sentence na aking binibigkas. Maraming salamat po sa inyo. At sana po ay huwag kayong magsawang tumangkilik sa aking mga recipe ibabahagi sa inyo, mga nanay. Para po sa kumpletong sangkap ng ating floating island, i-click nyo lang po ang aking description box sa baba, mga nanay, mga tatay, at may kita nyo po ang mga sangkap na ating ginamit sa paggawa ng ating floating island. Then sa ube po, pwede kayong bumili ng homemade ube para mas mabilis. Minsan po may mas mga mura, basta't siguradong masarap, pwede na po yun para mas mapabilis ang inyong paggagawa. Then maraming salamat po sa inyo ulit. Paalam na po sa inyo and God bless po sa ating lahat. Sa mga gusto pong malaman ang kompletong sangkap ng ating floating island, i-click nyo lang po ang aking description box at mag-join po kayo sa aking group page ng Madiskarteng Nanay at dun po ay matuturuan kayo ng maayos at masasagot ko kayo sa inyong mga katanungan. Kita-kita po tayo doon. Paalam na po!